Tulungan mo po kaming lahat na kami ay makaunawa. Tulungan mo po ako, O Diyos, sa kinig sa mga oras na ito, maging yung mga kapatiran po na dumadalo via online. Again, Father, we thank you so much. This is our prayer in Yeshua's name. Amen and amen. So, ang ating pong tatalakayin is the tabernacle, conclusion, the way to God. And by next Sunday po ay makakapunta na tayo. Hopefully, makatawid na tayo sa chapter 39. Kung matatapos ko po ito ngayon. Kung hindi naman, siyempre, tutuloy lang ho natin sa susunod na Sunday. Hindi naman ho tayo nagmamadali. Now, papalit lang po ako ng aking salamin. So the tabernacle's physical form is based on a spiritual reality. So para po doon sa mga ngayon lang nakadalo, first time, ang ating pong pinag-uusapan is yung tabernacle. Ano ba yung tabernacle? Yung po yung place of worship ng mga Israelita na ipinatayo ng Diyos sa kanila doon sa kalagitnaan ng disyerto nang sila po ay tumawid o itinawid ng Diyos mula sa bayan ng Ehipto sa kanilang pagkaalipin, sila ay pinalaya ng Diyos. 400 plus years na sila ay alipin ng mga Egyptian at finally sila po ay pinalaya ng Panginoon at dinala sila sa wilderness. Naglakbay sila doon ng 40 years para makarating sila sa lupang pangako or sa promised land. Pero habang nandoon sila at naglalakbay, ang Diyos ay nagpatayo sa kanila ng tabernacle. At yung tabernacle na yon ay doon sila kinakatagpo ng Diyos once a year during the time of Yom Kippur. At doon nila sinasamba ang Diyos, doon sila naghahandog ng kanilang mga handog sa Diyos bilang pagsamba at papuri nila. At ang tabernacle na ito ay napaka-symbolic. At nakita natin, inisa-isa po natin ang lahat ng elements doon. Magmula sa labas hanggang sa loob, hanggang yung pinaka-bakod niya, at yung structure, yung bubungan, at lahat pong yun ay merong spiritual significance. Lahat siya ay symbolic. So, the tabernacle's form is based on a spiritual that people met with God physically in the tabernacle provides a picture of God spiritually. Ulitin ko po yun. The way that people met with God physically in the tabernacle provides a picture of how people meet with God spiritually. So as we saw in Ephesians, one of the things that the tabernacle symbolize is Yeshua. So, marami po siguro ang hindi nakakaalam na yung tabernacle na yon, ang sinisimbolo nun ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya yun po yung lagi ko sinasabi, hindi natin maiintindihan ang New Testament hanggat hindi natin naiintindihan ang Old Testament. Hindi po natin maiintindihan yung we are the temple of the Holy Spirit kung hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng temple during the time of Jesus Christ. Hindi natin maiintindihan that we are the tabernacle of God kung hindi natin naiintindihan kung ano ang concept ng tabernacle during the time of Moses. No? Kaya mahalagang pinag-aaralan natin ito. So in fact, we see Yeshua or Jesus Christ in every part of the tabernacle. Unang-una po, He is represented in the altar of sacrifice, as you can see on the picture on your screen. Because He was a sacrifice on our behalf.
Secondly, Yeshua is represented in the brazen laver of water, where the priest would wash because he washes those who believe in him. Thirdly, Yeshua is represented by the things inside the tabernacle too. The menorah, or sometimes we call it the lampstand, provided light, and as we all know, Yeshua is called the light. On the opposite side of the menorah, sa kabilang bahagi po niya, there was a table that held loaves of bread. And as we all know, Yeshua is also called bread. Another item in the tabernacle was the altar of incense, which represents prayer, as we have learned from the book of Revelation in chapter 5 verse 8 and in chapter 8 verses 3 to 4. Yeshua, or Jesus Christ, prayed on behalf of us that we would have access to God. And the final item inside the tabernacle was the Ark of the Covenant, which is in the Holy of Holies, hidden behind a veil, and was only accessible to the high priest. As we know, Yeshua is considered a heavenly high priest, and he is our high priest. As the high priest, he has opened the way for us to enter the spiritual Holy of Holies. Kaya ho tayo nagkaroon ng access doon sa Holy of Holies because of Jesus Christ. So, once we pass through this veil, we encounter the Ark of the Covenant. And Yeshua symbolized here also, because through him, we enter into a new covenant. Alam mo natin doon sa Ark of the Covenant, nandoon yung 2 tablets of stones, na kung saan yun po yung kasunduan ng Diyos at ng mga Israelita. That's their covenant. And through Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng new covenant with God. So finally, on top of the ark, there was the glory of God, guarded by the cherubim, no? Again, we find Yeshua symbolized here as he has God's glory. So Yeshua is represented in every part of the tabernacle. Na-realize ba natin yon? No? Before, siguro hindi natin alam eh. Kaya maganda po ito, kaya ko po tinalakay ito isa-isa eh. Para makita natin na yung pong tabernacle na yon. And the temple, actually, nung nakarating na sila sa Promised Land, represents Jesus Christ. No? So, Yeshua is represented in every part of that tabernacle. He is the sacrifice for our sins, the one who washes us and make us clean, the one who lights our path, the bread that sustains us, the intercessor on our behalf, the high priest who goes through the curtain, the mediator of a new covenant, and the glory inside the holiest place. So mas ma-appreciate na natin ngayon yung tabernacle. Mas ma-appreciate na natin ngayon ang temple. Mas ma-relate na natin ngayon yung Old Testament sa New Testament. So as we can see, from beginning to end, ang pinoportray ng Biblia ay ang Panginoong Jesucristo. No? Praise the Lord. So the tabernacle is the way to God. Messiah is the way, the truth, and the life. He is the way to the Father. Sabi po sa John 14:6, the tabernacle, which represents Messiah, symbolically shows us the way to the Father. Mamaya po, babaybayin natin yon. Magmula sa labas ng courtyard, papasok hanggang dun sa Holy of Holies. Na-realize niyo ba na tayo ay naglalakbay na parang sa tabernacle, papunta tayo doon sa Holy of Holies?
At ito ay makikita po natin dito po sa tabernacle. So God dwelled inside the tabernacle, in the Holy of Holies, with the Ark of the Covenant. This was a restricted area. A person could not just walk inside the Holy of Holies whenever he wanted. At alam mo natin, it is only the high priest who is allowed to enter into the Holy of Holies once a year. There were specific steps that had to be taken if someone was going to enter the presence of God. Similarly, there are steps that must be taken when we approach God spiritually. And the tabernacle gives us a picture of that spiritual path. Hindi ho nagbabago ang standard ng Diyos. Kung ano yung mga steps na kailangan para makarating ka sa presensya ng Diyos nung panahon ng tabernacle, ay ganun pa rin po ang nire-require ng Diyos. May mga steps and processes involved para makarating ka sa presence ng Diyos. Kaya hindi po tayo pwedeng lumapit sa Diyos haphazardly. Kailangan nag-prepare talaga tayo before we can appear in the presence of God. So it shows us how we go from being completely separated from God to dwelling in God's presence. So let's take the journey through the tabernacle. Saan po tayo magsisimula? Siyempre lahat po tayo magsisimula doon sa labas, no? Ang sinimula, ang sabi po sa Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala. At dahil tayong lahat ay nagkasala, we are separated from God. As if we are outside the tabernacle or outside the courtyard. Nandun po tayo sa labas ng bakod. Sabi ko nga po, hindi tayo, noon sila, they were not even allowed to come near the door if they are unclean. Kaya kailangan maghugas muna sila, kailangan maglinis muna sila, even before they can approach the gate of the courtyard. Oh? At katulad din po ni Eva at ni Adan, kung saan sila ay nasa loob ng Garden of Eden, pero nang sila ay nagkasala, sila ay pinalabas ng Diyos at sinaraduhan na ng Diyos yung eastern gate at hindi na sila makapasok, pinabantayan na ito ng mga cherubim. They are now outside of the garden, no more access to the tree of life. Katulad din ho natin, because we are all sinners, we are outside the tabernacle, we are outside the courtyard, and we have no access to life. So we are, because of our sins, considered unclean people. And we cannot enter into God's presence. Wala ho tayong way on our own para tayo ay makalapit sa presensya ng Diyos. Sila po, during the Old Testament, they have to go through the process, they have to go through the step-by-step process so that the high priest can enter the Holy of Holies. Not every one of them. At hindi lahat ng Israelita makakapasok sa tabernacle. Makakapasok sila sa loob ng courtyard. Only the priests are allowed to enter the tabernacle. The Gentiles, yung mga hindi Hudyo, hindi sila pwedeng pumasok kahit sa courtyard. But thanks be to God kasi tayo po na mga marurumi, mga unclean people because of our sins, gumawa ang paraan ng Diyos. Siya ang pumilos in His grace and mercy para makapasok po tayo sa presensya ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, it's not because naging mabuting tao tayo, naging tapat tayo sa ating paglilingkod, naging matalino tayo, naging mapagbigay tayo.
Hindi po, lahat ng yon ay dahil sa kaparaanan ng Diyos. May gusto nang pumalit sa akin dito. Hello. Hi. So, kaya yung pong dahilan kung paano tayo nakalapit sa presensya ng Diyos, lahat po yun ay by grace and grace alone. Kanina ang ganda ng inawit natin, no? Sabi po, grace is just enough para sa atin po. So, let's begin from the altar of sacrifice. The moment po na nakapasok tayo doon sa yun nga po, sabi ko kanina, hindi tayo makakapasok doon sa gate, noong courtyard, hanggat kung tayo ay unclean, spiritually speaking. Sila noon, kapag ang babae ay merong buwan ng dalaw, kapag ang isang tao ay merong pong karamdaman, especially kung ang karamdaman mo ay ikaw ay may ketong o may sakit sa balat, o kaya naman ikaw ay may namatayang kamag-anak at ikaw ay humipo dun sa namatay na kamag-anak, or kung hindi man kamag-anak, basta dead person, you are not allowed to enter into that gate hanggat hindi ka naghuhugas, hanggat hindi ka naglilinis, at may seremonya po silang dadaanan doon, and sometimes isang araw lang pwede ka na kinabukasan pumasok, minsan naman isang linggo, minsan naman isang buwan, depende sa sitwasyon. Okay? And the first thing na makikita po natin pagpasok natin doon sa courtyard is the altar of sacrifice. You still remember? No? So, una po ay merong mga offerings na ginagawa sila dito. At ang unang-una is the peace offering. Ito pong peace offering na ito, symbolically sa atin po, ay ine-encourage tayo ng Diyos na tayo ay magdala ng kapayapaan sa ating kapwa. Tayo yung tagapagdala ng kapayapaan. Yun ang ating, kumbaga, handog sa Diyos. Tayo ay tagapagdala ng mabuting balita, tayo ay tagapagdala ng kapayapaan sa ating kapwa. Kaya po sabi sa Matthew 5:23-24, therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. So sila po noon, although it was not a requirement for them, na it is optional na magbigay po ng peace offering, nonetheless, ginagawa po nila yon. Naghahandog sila ng peace offering sa Diyos. Doon po sa altar of sacrifice. Yung unang-unang elemento na makikita natin pagpasok natin ng courtyard. The altar of sacrifice. And then, isa pa pong ino-offer nila doon is the burnt offering. Ito pong burnt offering na ito, mga kapatid, ay, as I have explained already, yung hayop na kanilang kinatay, iahandog nila doon buong buo. Hindi nila inaalisan ito ng laman loob, hindi inaalisan ng taba, at yung buong-buong hayop ay ino-offer nila yon sa Diyos. Ang tawag doon ay burnt offering. On our part, tayo naman po, mga kapatid, ay ino-offer natin ang buo nating sarili sa Diyos. Ang ating buong pagkatao, ang ating maging ang ating mga possession in life, maging ang ating career, ang ating trabaho, ang ating pamilya, everything, we offer it up to the Lord. No, buong buo, wala tayong tinitira. No? Hindi po pwedeng, Lord, yung oras ko, akin lang yon, huwag mong kukunin. No? Pati po oras natin, lahat ay inahandog natin ito sa Diyos. So, kumbaga, yun po yung ating burnt offering. So, nakapasok na po tayo doon sa courtyard, naghandog na tayo ng ating peace offering, naghandog na tayo ng ating burnt offering doon sa altar of sacrifice. And the other last sacrifice na ino-offer doon is the sin offering. Ito po ang maganda. Dahil ang naghandog ng sin offering on our behalf ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo.
No? Inihandog ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay para sa ating pong kaligtasan, na imbis tayo po ang dapat dumanas ng kaparusahan ng kamatayan, ang namatay para sa atin ay ang Panginoong Hesus. Sa kanila po noon, imbis na sila yung hatulan ng kamatayan sa kanilang kasalanan, dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ang inihandog po ay hayop. At yung hayop ang namatay on their behalf. Yun po yung sin offering nila noon. At ang gumagawa po noon ay yung priest. No? Sa atin po naman, ang naghandog ng kanyang buhay on our behalf, na dapat tayo po ang paslangin, dapat tayo ang mamatay dahil tayo ang makasalanan, at hindi ang Panginoong Hesus, pero ang Panginoong Hesus ang naghandog ng kanyang buhay on our behalf para tayo po ay maligtas. So that's the sin offering. So tapos na po tayo dun sa altar of sacrifice. This is the first steps into kingdom. Yun po ang unang hakbang para tayo ay makapasok na doon po sa tabernacle or sa kaharian ng Diyos. Pero bago po yan, alalahanin natin na ang tabernacle ay nababakuran po ng courtyard's wall. At yung courtyard's wall na ito ay binubuo ng white linen na nakapaikot po ito. 150 feet by 75 feet. Ang laki nito. At ito po ay kulay puti, which symbolizes righteousness. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay inihandog ang sarili niya para sa atin, at tayo'y nanampalataya at nagtiwala sa kanyang finished work on Calvary, tayo po sa harapan ng Diyos na ay mga righteous na, as symbolizes by the white linen walls of the courtyard. So yun po yun, mga kapatid. Next to that altar of sacrifice, ano po yung mas madadatnan natin? It's the brazen laver. Or dito sila naghuhugas, no, ng kanilang mga kamay at kanilang mga paa. At ang inaalaw lang po na hugasan dito, maghugas ng kamay at paa, ay ang mga priest. Ang ibig sabihin, sila lang po yung maglilingkod doon sa loob ng tabernacle. Kaya naman, this is a place of consecration. Dito sila kinoconsecrate. Paano po sila kinoconsecrate dito? Unang-una, huhugasan sila mula ulo hanggang paa. Mistulang parang pinaliguan sila doon. And then, pagkatapos po nun, sila ay ia-anoint ng oil. No? Bubuhusan sila ng oil from mula po sa ulo hanggang ito ay dumaloy po sa kanilang buong katawan. At yun ay they are anointed by oil. No? So, katapos hugasan, i-anoint sila, at yung pong oil na ito na pinang-anoint sa kanila, this symbolizes the Holy Spirit sa atin po. So, pagkatapos po natin makakilala sa Diyos, katulad ng nakaraang pong linggo, tayo ay nag-water baptize, tayo ay pabautismo sa tubig, and then we are now anointed with oil. No? So, tayo ay anoint ng oil. At kung matatandaan po natin, yung brazen altar na yan, or brazen laver na yan, ay mistulang salamin. Kasi yan po ay galing sa materyales ng mga salamin ng mga kababaihan ng mga time na yon. At nung panahon po nila, ang salamin ay luxury item. Mayaman lang ang meron nun. No? Mayaman. Kaya kung may salamin ka sa bahay ngayon, mayaman ka. No? At kung lahat ng bahagi ng bahay mo ay puro salamin, napakayaman mo. No? Sa standard nila noon. So, sa ngayon, maaring hindi na gano'n ang ibig sabihin. Maaring ang ibig sabihin noon, self-conceited ka. Sana hindi. Ano po? But, bakit po? Kasi yung priest, kapag siya ay nandoon, naghuhugas siya ng kamay at ng paa, nakikita niya yung sarili niya. At dahil nakikita niya yung sarili niya, nakikita niya kung anong marumi sa kanya. Kaya tuhugasan niya. Yun po yung purpose noon. Now, ito po ay hinilantulad naman. Pagkatapos tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan, tayo ay binautismuhan, at tayo ay binautismuhan sa tubig, binautismuhan ng banal na Espiritu, and everyday po, tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya nag-aaral ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa tubig.
Kaya kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, nakikita natin ang ating mga dumi. At dahil nakikita natin, nasasalamin natin yung ating mga dumi sa ating buhay, dahil po dito ay hinuhugasan natin ang ating mga sarili. Paano po yun? Nagre-repent tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan at tayo po ay nauhugasan. Okay? So yun po yun. Kaya, as I have said, yung pong oil na ibinubuhos po doon sa priest ay nagsisimbolize siya ng Holy Spirit at ito po yung ating ding tinanggap, no? Na tayo po ay baptized in the Holy Spirit. So which means ready na tayo to enter the tabernacle. Meaning natapos na po yung dalawang steps na yon, ready na tayo maglingkod sa Diyos. Kaya po lagi kong binabanggit ito na lahat ng nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagpabautismo sa tubig, nabautismuhan ng banal na Espiritu ng Diyos, at ready ka na to enter the tabernacle, ibig sabihin, you are now ready to serve. No? You are now ready to serve. Kaya talaga pong magsawa na kayo sa akin, pero ulitin ko po ito just to remind everybody na lahat po dapat tayo ay naglilingkod sa Diyos. Hindi po pwedeng hindi. Lahat ay naglilingkod sa Diyos. Dahil doon po sa tabernacle, yun lang priest ang allowed na maghugas ng kamay at paa. Yung priest lang ang allowed na i-anoint ng oil. Yung priest lang ang allowed na magsilbi doon sa tabernacle. And in our case, tayo pong lahat ay considered as the priesthood of God. Kaya lahat po tayo dapat naglilingkod. Ulitin ko po, paano yung naglilingkod? No? Naglilingkod doon tayo sa ating kapatiran. Para sila ay matulungan natin na sumamba sa Diyos, maakay natin sila sa pagsamba sa Diyos. Yung po yung, no? Kaya po ginagamit natin yung mga gifts natin so that people can worship the Lord, so that people can serve the Lord. That's the ultimate purpose. Bakit mo ginagamit ang gift mo para sa Panginoon? And it comes in many different forms, ang paglilingkod. No? Isa lang po yung pag-awit at pagtugtog. Isa lang po yung pagtuturo. Isa lang po yung pagtuturo sa ating sa Sunday school, and many more na pwede po nating gamitin. No? Kung ano yung gift na ibinigay ng Diyos sa iyo, gamitin mo siya para matulungan ang mga tao, ang mga kapatiran na sila ay makasamba ng maayos sa Diyos, na sila ay makapaglingkod sa Diyos. That's serving the Lord. Lahat po dapat may participation. So, again, ang paraan po para tayo ay mahugasan sa ating mga kasalanan ay through the Word of God. Kasi sa salita ng Diyos, doon natin nakikita ang mga dumi natin. At by repenting of our sins, para ho tayo naguhugas doon sa brazen labor ng ating mga kamay at mga paa. No? In Hebrews chapter 6 verses 1 and 2, sabi po dyan, therefore, leaving the discussion of the elemental principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Verse 2, of the doctrine of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. So, from the altar of sacrifice to the brazen labor, we are now ready to serve the Lord. Which means, ang book of Hebrews po ay ina-encourage tayo not to remain baby Christian. Ang book of Hebrews po ay ina-encourage tayo to maturity. Kailangan mag-mature tayo. Hindi po tayo yung laging pinapakain, di ba? Parang sa baby po, normal lang, pakainin mo yan, padedehin mo yan, i-guide mo yan. No? Habang yan ay toddler, habang yan or infant, o habang siya ay maliit at hindi niya pa kaya yung sarili niya. Pero imagine niyo po kung 40 anyos na yan, sinusubuan mo pa. Di ba? Maliban na lang kung yan po ay bedridden, talagang totally vegetable, at hindi niya kaya ang talagang wala siyang kapasidad para gawin yon, eh talagang aalagaan mo yan. Pero kung isang normal na tao, no? Isang normal na tao po, malakas, normal siya nakakakilos,
Tapos pagdating sa bahay, sinusubuan pa ng nanay, di ba? 45 anyos na, o anak, buka ang bibig, buka. Di ba? Napaka-awkward po. Napaka-awkward na makita ang, di ba? Kumbaga, manager na ng bangko, pagdating sa bahay, sinusubuan pa ng nanay. Of course, just to exaggerate the point, ang point ko po mga kapatid, we cannot remain as baby Christian at laging tayo ang pinapakain. Tayo naman po ang magsilbi. Tayo naman po ang mag-alaga sa iba, hindi yung lagi tayo ang inaalagaan. Di ba? Kaya wala na pong puwang sa mga matured Christian, yung tampo-tampo, yung pong open-open, lalo na kung leaders kayo ng church. Di ba? So normal naman lang po yun, pero salininin mo na lang. Minsan na-open tayo, that's part of the pagiging human, pero wag na po tayo maging pasaway, di ba? Maging tagapag-alaga na tayo. Yan po yung sinasabi ng Hebrews sa atin. Now you pass through the altar of sacrifice, tapos ka na sa brazen labor, you are now ready to enter the tabernacle. Dapat maglilingkod ka na doon, hindi ikaw ang paglilingkuran. Di ba? So, tinalakay po natin ito, the tent of meeting. At ito pong tent of meeting na ito represents our bodies. Kung natatandaan nyo po, di ba? We are like God's tabernacle. We have skin on the outside and God's spirit on the inside. Can you say amen to that? Na ang banal na espiritu ng Diyos ay nasa loob ng iyong tabernakulo. Nasa loob ng iyong templo. You are the temple or the tabernacle of God, and the Spirit of God dwells within you. And we are a physical dwelling place for God. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 3 verse 16, do you not know that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwells in you? 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16 says, as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. So since the Spirit of the living God lives inside of us, it is expected of us to live a righteous, holy life. We cannot afford to engage anymore in sinful living. Yes, we sin almost every day, but we don't live in sin anymore. Okay? So, alam din po natin na yung tent of meeting na yan ay temporary lang. Katulad po ng ating katawan na ito, this is just temporary. Pero bakit po tayo minimit ng Panginoon? Dahil gusto niya gamitin niya tayo habang nandito pa tayo sa lupa at hindi pa po tayo nakakarating sa permanent dwelling place natin. Katulad ng mga Israelita, sila po ay nais katagpuin na ng Diyos doon pa lang sa wilderness bago pa sila dumating doon sa permanent temple nila. While they were in the wilderness for 40 years, ginakatagpo na sila ng Diyos doon. Although once a year, pero it doesn't mean na talagang isang beses lang isang taon nandoon ang Diyos. Nakita natin yung presence ng Diyos sa kanila, the pillar of fire and the pillar of clouds. Nakita po natin yung provision ng Diyos. 40 years na pinakain sila ng Diyos na hindi sila naghanap buhay. Pinaulan ng Diyos ng mana at nung nagsawa na, binigyan sila ng quail at hinampas lang ang bato ay nagkaroon na sila ng tubig. Kaya nandun ang daily provision ng Diyos. Pero yung holy, holy, holy presence ng Diyos ay bababa sa kanila during Yom Kippur. At ito po ay para linisin, patawarin silang lahat sa kanilang pagkakasalang nagawa, mga kapatid. So huwag natin kalilimutan, temporary lang ito. Kaya wala namang masama kung magpaganda ka, mag-ayos ka, magbihis ka, pero wag lahat ng panahon mo ay dyan mo iubos. No? Mas may time ka pa sa pagpapaganda kaysa sa paglilingkod.
Kung ano-ano ginagawa mo para pagandahin ang katawan mo, ang mukha mo, kung ano-ano pinapahid mo dyan. Di ba? Kung ano-ano iniinom mo. At kumukonsulta ka pa sa mga dermatologist, sa mga Vicky Velo. Nagkakagastos ka ng husto. Wala naman po masama doon. Ang point ko lang, keep your life in balance. Kasi hindi naman maganda rin, di ba? Na mukha kang bruha, mukha kang lalabas ka, ang mukha mo ay parang inararo. Pero kung ito lang ho ang ating concentration, wala na tayong inatupag kundi magpaganda. Wala tayong panahon sa paglilingkod sa Diyos. Remember, temporary lang yan. Kukulubot ka rin. No, kukulubot ka rin. Tatanda ka rin. Okay? So, Romans 8:13 says, "For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live." So, bigyan nun natin ng magandang emphasis ang paglilingkod sa Diyos sa buhay natin. Magpaganda ka kasi siyempre mas presentable ka, mas paniniwalaan ka ng tao. Di ba? Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. So, in the tent of meeting, the curtains, you still remember the curtains? No? Yung curtains po symbolizes ano? Unity, it symbolizes protection, and it symbolizes service. So every time you see those curtains, yun po ay nagpapahayag sa atin ng unity. Nagpapahayag sa atin ng protection. Protection sa ano? Protection na natin ang bawat isa na huwag tayong magkasala. No? Kung meron tayong kapatiran na medyo naliligaw ng landas, ituwid natin. Tulungan natin na makabalik. Huwag nating i-condemn. Huwag nating i-judge. Kundi akayin natin sa tamang landas. And there must be unity in the body of Christ. And of course, we are called to serve the Lord. In 1 Peter chapter 3, verse 8 and 9, it says, "Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers. Be tender-hearted, be courteous." Verse 9, "Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing." James 5:19, "Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins." Now, let's move to the first item na makikita po natin doon sa loob ng tabernacle. Ano yun? Ang unang kapansin-pansin kagad doon ay yung lampstand. Kasi bakit to? Siya ay maliwanag. No? Parang katulad nung ating pong wala nang sindi pala. No? Siya ay sumisimbolo ng God's light. Ang Diyos ay ilaw at siya ay nagbibigay ng kaliwanagan sa sanlibutan. Siya po ay tumatayo din na para siyang beacon na siya ay nagiging guide, nilalapitan siya dahil siya ang liwanag. Kaya tayo pong mga mananampalataya ay inaasahan ng Diyos that we will bear that light. Kaya sabi ko nga sa inyo noon, di ba? Bumili kayo ng menorah, i-display niyo sa bahay ninyo para magpapaalala sa inyo na kayo ay magpapaalala ito na ang Diyos ang ilaw, ang Panginoong Hesus, at tayo ay dapat mag-reflect ng ilaw na yon. No? So, papaano po sa ating mga good works? Sabi nga sa Matthew 5:14 and 16, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." That's the purpose. Why you are doing good works to people, so that they may glorify our Father in heaven. Remember that, kayo po ay menorah ng Diyos. No? Opposite to that
ano po, kung ito yung ating menorah, opposite to that is the table of showbread. And this is where they put the 12 pieces of bread, at ito po ay nagsisilbing pagkain ng mga priest na naglilingkod doon sa tabernacle. Ano po ang pinapaalala sa atin ito? Pinapaalala sa atin ito na ang provision natin ay nanggagaling sa Diyos. Siya po ay constantly, consistently pinoprovide ang ating mga pangangailangan, no? Hindi po ang ating mga gusto. Okay? Ang pinoprovide ng Diyos ay ang ating pangangailangan, hindi yung mga wants. Okay? So kaya yung table of showbread ay nagpapahayag po sa atin God's provision. No? Especially sa ating pong mga pagkain. At yan yung sinasabi sa Matthew 6:31 to 33 that we have to seek ye first the kingdom of heaven and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang Diyos ang magpo-provide. So, yung pong table of showbread, yan po ang pinapaalala sa atin. And then, bago ka pumasok sa Holy of Holies, nandoon ang altar of incense. At alam natin, doon nagsusunog ng kamanyang ang mga priest, at ito ay sumisimbolo po ng prayer. No? So, that is where we bring our prayer to the Lord. At ang isa pong pinagpe-pray natin dyan ay, huwag po tayong maghigante sa ating mga nakaaway, kundi ipaubaya na lang natin sa Diyos ang lahat. No? Huwag po natin gagantihan ng masama ang mga nakagawa ng masama sa atin. Bagkos sila ay ating ipapanalangin at bahala na ang Diyos ang pumilo sa buhay nila. Katulad doon ng mga priest noon, nagsusunog sila ng incense doon, at itong incense na ito ay napakabangong samyo sa Panginoon kapag sila ay nagsusunog ng incense. So which means, ang mga prayers po natin, mga kapatid, ay parang incense na sinusunog na nagsisilbing mabangong samyo sa pang-amoy ng Diyos. Kaya kung every time po na tayo'y mananalangin, tayo'y magdadasal sa Diyos, ito po ay nagsisilbing mabangong samyo sa ating Panginoon. Kaya huwag kayong sasawaan sa prayer. Kasi gustong-gusto ng Panginoon yon na tayo po'y nagpe-pray, na tayo'y lumalapit sa Kanya sa panalangin. That we are completely dependent upon the Lord. Sabi nga po sa Matthew 5:38 to 39, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth, but I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. Which means, paano ko po i-relate ito? When we come to the Lord in prayer, kung meron man pong naka-offend sa atin, merong nakasakit ng damdamin natin, merong ano po sa atin, yun nga, nakasakit sa atin, ay wag tayo mag-take ng revenge. Wag nating ilagay sa ating mga kamay ang paghihigante. Bagkos, dalhin natin ito sa Panginoon sa panalangin. Okay? So, verse 9, but beloved, we are confident, verse 9 of Hebrews chapter 6 says, but beloved, we are confident of better things concerning you, yes, things that accompany salvation, though we speak in this manner. For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. So this is what is expected of us, that we serve the Lord, no? Verse 11, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Okay. John chapter 8 verse 12 says, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So, kaya po, ina-expect sa atin as born-again believers that we will imitate the Lord Jesus Christ. Tayo po ay, siya yung ating halimbawa, siya yung ating model, siya yung dapat nating gayahin, ang Panginoong Kristo. Now, hindi mo tayo makakapasok basta-basta doon sa Holy of Holies. Katulad din nila, hindi sila basta-basta makakapasok
doon po sa Holy of Holies. High priest lang. And even yung high priest po ay meron siyang steps na dapat gawin bago pa siya makapasok. Hindi siya basta-basta na lang magpapasok sa Holy of Holies and he will do his own thing. Hindi po niya pwedeng gawin yon basta-basta. Okay? Now, it separates us from the full presence of God. Kailan po mangyayari ito? Ibig sabihin ba tayo, bilang mga priest, hindi ho kasi tayo high priest hindi tayo allowed pumasok sa Holy of Holies. So, ibig sabihin ba nito, hindi na tayo makakapasok doon kahit kailan? Hindi po. Tayo po ay makakapasok doon sa Holy of Holies ng Diyos, pero hindi ho ngayon. Mangyayari lamang po ito in the future. At yan ay makikita po natin sa Book of Revelation. Kung paano yung process para makapasok tayo sa Holy of Holies. Pero, ang isa pong bagay doon, hindi sa sarili nating effort tayo makakapasok doon sa Holy of Holies or sa presensya ng ating Panginoon. It is again through the Lord Jesus Christ. Remember po na yung pong curtain, yung veil, na naghihiwalay po sa holy place at sa Holy of Holies, ito ay dahati from top to bottom nung ang Panginoong Jesucristo po ay napako sa krus. No? Nung napako sa krus ang Panginoong Jesucristo, yung pong veil na yon sa temple nila ay nahati yon from top to bottom. Ang sabi po ng mga Bible scholars, ang kapal daw ng kurtina nun ay kasing kapal ng palad ng tao. Nung time nila, no? Hindi po palad ng Pilipino. Palad ng mga Hudyo, which is malalaki. Ganun kakapal siya, pero nahati po yan from top to bottom. Which means, through Jesus Christ, nagkaroon ho tayo ng access dun sa Holy of Holies. Pero yung pong finality nun ay mangyayari pa pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. And that was all explained in the Book of Revelation. Hindi na po natin tatalakayin yon. Okay. So, inside, pagpasok mo dun sa loob ng Holy of Holies, ano po makikita natin? It's the Ark of the Covenant. It is symbolic of God's throne. Kaya siya tinatawag na mercy seat. Paano naging mercy seat? Box yun na may takip, na mayroong dalawang cherubim na nagbabantay. Hindi naman siya upuan, siya ay kahon. No? Rectangular in shape. Pero ba't siya tinatawag na mercy seat? Kasi yun ang sinasabi po nila na yun ang throne of God. Doon bumababa ang presence ng Panginoon. At alam natin, the high priest was the only one who could ever go through the veil. At ang sa atin po, ang nakapasok lang, kumbaga, when you look at the Book of Revelation, ang nakapasok lang po doon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Dahil siya ang ating high priest. At dahil po doon, dahil siya ang ating high priest, tayo pong lahat ay nagkaroon ng access sa Holy of Holies. Not because of us, but because of what Jesus Christ did for us. Kaya ho tayo nagkaroon ng karapatan pumasok sa Holy of Holies o sa kabanal-banalang presensya ng Diyos. Mga kapatid. At nangyayari po yan during the Day of Atonement, which we call the Yom Kippur. Now, we will not go through the details of this, no? Kasi in-explain po doon sa Book of Revelation how we can go behind the veil. Nasa Book of Revelation po yon. Ang details na kung paano po tayo makakapasok sa Holy of Holies. Well, pag-aaralan po natin yan siguro in some time bago mag-second coming. So, the high priest can only go behind the veil after he brought special offerings, which are explained in Leviticus 16. Ito po yung sinasabi ko, that the high priest cannot just enter the Holy of Holies. May proseso po. Unang-una, sa Leviticus chapter 16, give an offering as atonement for himself. Hindi po siya excuse. Because even the high priest himself is a sinner. No? Ganun din po, yung mga pastor, kami po ay katulad din ng lahat na tayong lahat makasalanan. Sinner din po tayo. Sinner din po ako. No? Pangalawa, burn incense behind the veil while he is
sprinkled the blood of that offering before the ark. No? Sipin niyo po yun. Mag-sprinkle siya doon. Anong susunod? And repeat this process with the second offering that was given for atonement for all the people of Israel. Una, para sa kanya muna, and then pagkatapos para sa lahat ng tao sa Israel. Yung lahat ng kanyang kababayan. And then sprinkle the blood from these two offerings 7 times on the altar of sacrifice. Perform other numerous ceremonies outside of the tent of meeting. Hindi na ho natin i-detalye kung ano yun. Tatalakayin natin yan when we go to the book of Leviticus. Kaya po yun yung sinasabi ko. If we fully understand yung book of Leviticus, magkakaroon po tayo ng deeper appreciation which will result into deeper worship of our Lord Jesus Christ. Makikita natin kung ma-appreciate natin siya ng gusto. Alam ko tayo po mga Pilipino ay kilala tayo sa pagkakaroon ng utang na loob, di ba? Kaya kahit na matagal na panahon na ang nakalipas, yung utang na loob na yun, di pa tayo makakawala. Kultura kasi natin yun eh. Kaya hindi po mahirap sa atin na kapag naintindihan natin kung ano yung pinagdaanan ng mga Israelita noon at kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin na hindi na natin kailangan pagdaanan yung ginawa ng mga Israelita noon para makapasok tayo sa presensya ng Diyos, doon natin ma-appreciate, Lord Jesus, salamat po. Salamat, Panginoon. I don't need to go through the tedious process, step by step, before I can be in the presence of the Most Holy God. Before I can enter into the Holy of Holies, you did it for me, Lord. And then, babalikan mo yung sarili mo. Sino ka para gawin ng Panginoong Hesus sa iyo? Well, honestly, hindi po ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo yun. Ginawa ng Panginoong Hesus yun bilang pagsunod sa kanyang amang nasa langit. At ang naging beneficiary nung ginawa niyang pagsunod na yon ay ikaw at ako. Amen. Amen. So, Hebrews 6:19-20 says, this hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. So, concluding thoughts, mga kapatid, praise the Lord. Sobra lang ako ng 1 minute. Hebrews 9:24-25, allow me to finish this one. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with the blood of another. He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin, for salvation. So the journey back to God's presence, mga kapatid, I am now summarizing it. Repent and receive atonement. Number 2, commit our lives to God. Number 3, receive the anointing of His Spirit. I-picture niyo po yung tabernacle dito. Ito yung journey, ito yung nangyayari. Become ministers for His kingdom. Now you enter the tabernacle. Then live in holiness because you are the temple of the Holy Spirit. And then, as we enter into the tabernacle, let us dwell together in unity, brothers and sisters. And shine God's light. No? Makita ng sangkatauhan ang mabubuti nating gawa dahil ito ay magbibigay liwanag para sa kanila at mapuri nila ang Diyos. Rest in Him and rely on His provisions, the table of showbread.
offers prayers to Him and rely on His judgment, the altar of incense, and enter into His presence after He judges the world, the Ark of the Covenant, the Holy of Holies. So, mga kapatid, and so, through Christ, our journey to God will be complete. Ultimately, we will go from dwelling in darkness, outside God's presence, unable to show our face before Him, to being in the fullness of His glory and dwelling in His life forever. From our beginning as outsiders, di ba, nasa labas po tayo ng courtyard, we repent and receive atonement. Commit our lives to God. Receive the anointing of His Spirit. Become ministers for His kingdom. Live in holiness. Dwell together in unity. Shine God's light. Rest in Him and rely on His provision. Offer prayers to Him and rely on His judgment, and ultimately enter into His presence after He judges the world. Brothers and sisters, this entire journey from beginning to end is illustrated in the tabernacle. The altar of sacrifice, where offerings were burned, symbolizes repentance and atonement. The burnt offering symbolizes giving up our fleshly desires. The sin offering symbolizes the atonement we have in Christ Jesus. And the peace offering symbolizes making restitution for the sins we have committed against others. The brazen laver symbolizes baptism. It is where the priests were fully washed when they were consecrated. Just like we are fully washed when we commit ourselves to God. They were anointed with oil, just as we are anointed with God's Spirit. It is also where the priests would wash their hands and feet daily, just as we should wash ourselves with God's Word daily to keep ourselves clean. The tent of meeting was covered with skin and filled with God's presence. It symbolizes our mortal bodies, which are also covered with skin and filled with God's Spirit. The curtains of the tabernacle symbolize God's people. Just like the curtains had to be joined together as one, so God's people should be joined together in unity. The design of the cherubims in the curtains symbolize the protection that God gives to us, and the job we have to protect God's people from sin. The menorah had 7 lamps, which produced light by burning olive oil. The light of the menorah symbolizes the light of God, which exposes the darkness in those who are wicked, but also draws righteous people to Him. The olive oil symbolizes the Holy Spirit. We act as a menorah and shine God's light when we glorify God in the sight of men by doing good, or by doing good works motivated by His Spirit. The table of showbread held 12 loaves of bread called face bread, which were restocked every Sabbath. And the bread symbolizes resting in God's presence, seeking His kingdom first, and relying on Him to provide for us. It also symbolizes the Sabbath,
The day that we do not work to provide for ourselves, but rely on God to provide what we need. The altar of incense is where incense was burned each day. It symbolizes the prayers we bring before God and teaches us to rely on God for judgment and vengeance rather than taking those things into our own hands. Finally, brothers and sisters, the Ark of the Covenant is where God was enthroned, above the mercy seat between the cherubim. The Ark contained the tablets of the testimony, the official copy of the covenant between God and His people. The Ark symbolizes God's word being written on our hearts as a testimony that we are His people. It also symbolizes God's glorious presence that we will experience when He creates a new world. There is much more that can be said about the tabernacle and all of its details. But hopefully, you can see why this structure is so significant to God. Okay, we cannot take it for granted. The only place on planet Earth that is holy to the Lord. It illustrates the path of salvation and teaches us how to go from being strangers and outcasts to being God's special people. Pakisabi nga dun sa katabi mo, you are God's special person. So if you haven't started on this journey, mga kapatid, or if you stop somewhere along the way, we encourage you to consider the pattern of the tabernacle and to take the next step in your walk with God. Napakarami palang ibig sabihin nito. Napakayaman, napakalalim. Salamat sa Diyos, pinahintulot niyang bigyan natin ito ng pansin. Amen. Before we pray, before we sing, let me close with this. Internalize the message of Revelation 22:12-17. And behold, Jesus Christ said, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life. Tandaan niyo po, si Eva at si Adan, hindi na sila pinayagan to enter the garden to have access to the tree of life. Pero ito po, the Lord Jesus Christ, binibigyan po tayo ng karapatan na ngayon to gain access to the tree of life. And may enter through the gates into the city. But outside are dogs. Who wants to be dogs? We love dogs, but we don't want to be dogs. Outside are the dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Verse 16, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. And let him who hears say, Come. And let him who thirsts, come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, magsara tayo sa
isang awitin